Sa isang liblib na baryo sa probinsya, may isang lumang balon na matatagpuan sa gitna ng masukal na kagubatan. Hindi na ito ginagamit ng mga tao sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga matatanda, may isang babae raw na bigla na lamang naglaho noong dekada 80. Ang huling lugar na nakita siya ay sa tabi ng balong iyon. Mula noon, may mga kakaibang pangyayari nang nagsimulang mangyari. May mga nakakarinig ng umiiyak na babae sa tuwing hating gabi. May mga nakikitang anino na nakatayo sa tabi ng balon. At may mga taong pumapasok sa kagubatan, ngunit hindi na muling nakabalik. Dahil dito, ipinagbawal ng mga magulang sa kanilang mga anak ang paglapit sa lugar. Ngunit hindi lahat ay naniniwala. Isang gabi, 4 na magkaibigan ang nagtipon sa bahay ni Carlo. Sina Carlo, Mark, Jason at Eric ay kilalang mahilig sa mga hamon at katatakutan. Habang nagkukwentuhan, napunta ang usapan sa lumang balon. Narinig niyo na ba ang tungkol sa balon sa kagubatan? Tanong ni Eric. Napangiti si Carlo. Multo? Balon? Mga kwento lang yan para takutin ang mga bata. Totoo raw ang pagkawala doon, sagot ni Mark. Totoo man o hindi, gusto ko makita, sabi ni Jason. Nagkatingin na silang 4. Unti-unting nabuo ang isang delikadong plano. Pupuntahan nila ang balon kinabukasan ng gabi. Walang atrasan, walang duwag. Ngunit hindi nila alam, may isang nilalang na matagal nang naghihintay ng mga bagong bisita. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, sa tabi ng lumang balon, may isang aninong nakatayo, tahimik, hindi gumagalaw. At habang papalapit ang gabi, unti-unti nitong inaangat ang ulo, kasabay ng isang mahinang bulong na tinangay ng hangin. Sa wakas, may darating na. Dumating ang gabing matagal nang hinihintay ni Carlo, Mark, Jason at Eric. Bandang 10:00 ng gabi, lihim silang nagkita-kita sa dulo ng baryo. May dala silang mga flashlight, camera at lakas ng loob na akala nila ay sapat para harapin ang anumang naghihintay sa kanila. Habang naglalakad papasok sa madilim na kagubatan, unti-unting nagiging malamig ang hangin. Tahimik, sobrang tahimik. Parang walang buhay sa paligid. Wala naman ako nakikitang multo, biro ni Carlo. Ngunit hindi tumawa ang iba. May kakaibang pakiramdam silang lahat. Parang may nakatingin sa kanila mula sa kadiliman. Makalipas ang halos 10 minuto ng paglalakad, narating nila ang lugar. At doon nila unang nasilayan ang lumang balon. Natabunan na ito ng lumot. Bitak-bitak ang mga bato. Napapalibutan ng mga tuyong puno na tila mga kamay na nakaunat sa langit. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ay may narinig silang mahinang tunog. Parang may umiiyak. Napahinto silang 4. Narinig niyo ba yun? Bulong ni Eric. Tahimik silang nakinig at muli nilang narinig isang mahinang higbi ng babae. Nagmumula mismo sa direksyon ng balon. Lumapit sila ng dahan-dahan. Habang papalapit, mas lalong lumalakas ang pag-iyak. Nang silipin ni Mark ang loob ng balon gamit ang flashlight, wala silang nakita kundi kadiliman. Ngunit may napansin siya. May bakas ng putik sa gilid ng balon. Parang may umakyat mula sa loob nito at sariwa pa ang mga marka. Guys, tingnan nyo to. Lumapit ang iba.
Biglang namatay ang flashlight ni Jason. Sunod ang kay Eric at pagkatapos pati ang kay Carlo. Isa na lamang ang ilaw na natira, ang flashlight ni Mark. Nang itinutok niya muli ito sa loob ng balon, may nakita siyang tila puting mukha sa kailaliman. Mabilis itong naglaho. Napaatras siya sa takot. Ano yun? Bago pa siya makasagot, may malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang lumingon at ang nakita niya ay dahilan upang mapasigaw siya ng buong lakas. Biglang nagtakbuhan ang apat sa gitna ng kagubatan. Ngunit habang tumatakbo, napansin ni Carlo ang isang nakakatakot na bagay. Tatlo na lamang silang magkakasama. Nawawala si Mark. Humahangos patakbo sina Carlo, Jason at Eric sa gitna ng kadiliman ng kagubatan. Hindi nila alam kung saan sila patungo. Ang mahalaga lamang ay makalayo sa lumang balon. Ngunit habang tumatakbo, napansin ni Carlo ang isang bagay. Tahimik, masyadong tahimik. Huminto silang tatlo. Mabilis niya sinilip ang mga kasama. Si Jason, si Eric, at wala si Mark. Biglang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Nasaan si Mark? Tanong ni Eric habang nanginginig. Nagkatinginan silang lahat. Wala ni isa ang nakakita kung kailan nawala ang kanilang kaibigan. Habang bigla na lamang itong naglaho. Hindi natin siya pwedeng iwan, sabi ni Jason. Ayaw na nilang bumalik, ngunit mas ayaw nilang iwan si Mark sa kagubatan. Matapos ang ilang minutong pagtatalo, nagpasya silang hanapin siya. Dahan-dahan silang bumalik sa direksyon ng lumang balon. Habang papalapit sila, muli nilang narinig ang pag-iyak. Mas malakas na ngayon, mas malinaw, at tila may halong pagtawa. Parang may natutuwa sa kanilang takot. Pagdating nila sa balon, wala pa rin bakas ni Mark. Ngunit may nakita silang kakaiba. May isang cellphone na nakahandusay sa lupa. Cellphone ni Mark. Basag ang screen, maputik, at tila nahulog habang tumatakbo. Binuksan ito ni Carlo. May isang bagong video na nakarecord. Ngunit wala namang nag-record nito. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ang play. Sa video makikitang tumatakbo si Mark sa kagubatan. Humihingal, takot na takot. Paulit-ulit niyang sinasabing, may sumusunod sa akin. May sumusunod sa akin. Biglang lumingon ang kamera sa likuran. Wala silang nakita sa unang tingin. Ngunit nang luminaw ang video, may isang babae nakatayo sa malayo. Nakayuko. Basang-basa ang buhok. Hindi gumagalaw. Napatigil silang lahat. Pagkatapos ay may nangyaring mas nakakatakot. Unti-unting itinaas ng babae ang ulo nito. At sa isang kisap mata, bigla itong lumitaw sa likod ni Mark. Naputol ang video. Nagsimula ang katahimikan. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Biglang nag-vibrate ang cellphone. May bagong mensahe. Mula sa numero ni Mark. Ngunit alam nilang imposible iyon. Dahan-dahan binuksan ni Carlo ang mensahe. 3 salita lamang ang nakasulat. Nasa ilalim ako. Kasabay nito, may narinig silang mahinang takot. May narinig silang mahinang katok mula sa loob ng balon. At pagkatapos, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa kailaliman. Tulungan niyo ako. Boses iyon ni Mark. Nanigas sina Carlo, Jason at Eric. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang boses mula sa kailaliman ng balon.
Tulungan niyo ako. Boses iyon ni Mark. Walang duda. Parehong pareho. Ngunit papaano nangyari yun? Walang taong kayang mabuhay sa ilalim ng lumang balon na yun. Lalo na't napakalalim nito. Muling narinig ang boses. Mas malapit. Mas malinaw. Guys, tulungan niyo ako. Napaluwa si Eric. Si Mark talaga yun. Kailangan natin siyang iligtas. Ngunit may kakaibang napansin si Carlo. Tuwing nagsasalita ang boses. Para may isa pang mahinang tinig na sumasabay. Parang may ibang nilalang na ginagaya lamang ang boses ni Mark. Biglang may nahulog na maliit na bato sa loob ng balon. Ilang segundo ang lumipas. Wala pa rin tunog na paglapag. Parang walang katapusan ang lalim nito. Dahan-dahang lumapit si Jason sa gilid. Itinutok niya ang flashlight sa kailaliman. Sa una ay puro kadiliman lamang. Ngunit maya-maya may nakita siyang kamay. Isang kamay na tila kumakapit sa pader ng balon. Maputla. Mahaba ang mga daliri. Hindi ito mukhang kamay ng tao. Napaatras siya. May kung ano sa loob. Biglang nagsimulang kumurap-kurap ang natitirang flashlight. Kasabay nito ay lumamig na sobra ang paligid. Parang nagyelo ang hangin. At sa kanila narinig ang isang malakas na kuruskos mula sa likuran. Paglingon nila, may isang babae na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Nakayuko, hindi gumagalaw. Basang-basa ang puting damit. Mahaba ang buhok na tumatakip sa muka. Nanginginig na itinapat ni Eric ang flashlight. Sa isang iglap, nawala ang babae. Wala na siya ron. Ngunit may naramdaman si Carlo. Mainit na paghinga sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon at halos tumigil ang kanyang puso. Nakatayo ang babae sa kanyang likuran. Sobrang lapit. Halos magdikit ang kanilang mukha. Unti-unti nitong inangat ang ulo. At sa unang pagkakataon, nakita nila ang mukha nito. Maputla. Punong-puno ng putik. At ang mga mata nito ay puro kadiliman. Bigla nitong ngumiti. Isang ngiting hindi kayang gawin ng tao. Pagkatapos ay bumulong. Isa pa. Kasabay noon ay may malakas na puwersang humila kay Eric patungo sa balon. Tulong! Nawalan siya ng balanse at tuluyang nahulog sa kailaliman. Unti-unting naglaho ang kanyang sigaw sa kadiliman. Pagkatapos, katahimikan. At mula sa ilalim ng balon, dalawang boses na ngayon ang sumisigaw. Tulungan niyo kami! Sa boses ni Mark at boses ni Eric. Napasigaw sina Carlo at Jason nang makita nilang nahulog si Eric sa kailaliman ng balon. Eric! Pareho silang lumuhod sa gilid at sumilip sa loob. Ngunit puro kadiliman lamang ang nakita nila. Walang katawan, walang bakas, walang tunog. Parang nilaman ng balon ng kanilang kaibigan. Nanginginig si Jason habang umiiyak. Hindi na tayo dapat nandito. Ngunit bago pa sila tumakbo, muling narinig ang boses mula sa kailaliman. Ngayon ay mas marami na. Tulungan niyo kami. Malamig dito. Huwag niyo kaming iwan. Boses ni Mark, boses ni Eric, at iba pang boses na hindi kilala. Parang dose-dosena ang taong nagsisiksikan sa kailaliman. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nagsimulang umikot ang tuyong dahon sa paligid ng balon. At mula sa gitna ng kadiliman, may mga kamay na dahang-dahang lumitaw. Mapuputi, mahahaba, at tila pilit umaakyat sa labas. Napatras sina Carlo at Jason. Ngunit may napansin si Carlo. Isa sa mga kamay ay may suot na porselas. Porselas ni Eric. Nanlaki ang kanyang mga mata. Jason, tingnan mo. Ngunit nang itinapat nila ang flashlight, nawala ang kamay. Kasabay ng biglaang katahimikan. Pagkatapos ay narinig nila ang mahinang tawa. Isang babae na tumatawa. Mula sa likuran nila.
Dahan-dahan silang lumingon. Naroon muli ang babae. Nakatayo sa tabi ng isang puno. Hindi na siya nakayuko. Nakatitig na siya sa kanila. At sa kanyang mga kamay, may hawak siyang lumang lubid na puno ng putik. Parang lubid na ginagamit sa balon. Maraming taon na ang nakalipas. Bigla niyang itinaas ang isang kamay at itinuro si Jason. Kasabay noon ay may kung anong mawak sa paa nito mula sa lupa. Napahiyaw si Jason. Tulong! Pilitan niyang hinila ang kanyang paa. Ngunit mas lalong humihigpit ang kahapit. Unti-unting lumulubog ang kanyang binti sa lupa na parang gumunoy. Sinubukan siyang ilahin ni Carlo. Ngunit huli na. Sa isang malakas na hatak, nilamon ng lupa si Jason at nawala na parang hindi kailanman naroon. Naiwan si Carlo mag-isa sa gitna ng kagubatan. At habang nanginginig siyang umatras, narinig niya ang tatlong pamilyar na boses mula sa kailaliman. Samahan mo kami. Naghihintay kami. Boses nila Mark, Eric at Jason. Ngunit alam niyang hindi na sila mga iyon. Mag-isa na lamang si Carlo. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatayo sa harapan ng lumang balon. Nawala na sila Mark, Eric at Jason. At ngayon, tila siya na ang sumusunod. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw. Ngunit parang hindi gumagalaw ang kanyang paa. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ay may nahulog na lumang bagay mula sa gilid ng balon. Napatras si Carlo sa gulat. Nang silipin niya ito gamit ang flashlight, nakita niya itong isang lumang kwaderno. Balot ng putik. Halos wasak na sa katagalan. Dahan-dahan niya itong binuksan. At sa unang pahina ay may nakasulat na pangalan. Rosalie Mendoza, 1983. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang pangalan ng babaeng sinasabing nawala ng maraming taon na ang nakalipas. Habang binabasa niya ang mga pahina, unti-unting lumitaw ang katotohanan. Ayon sa kwaderno, si Rosalie ay hindi basta nahulog sa balon. Pinatay siya. Noong 1983, may ilang lalaking nang abuso sa kanya upang maitago ang kanilang krimen. Itinapon nila siya sa loob ng balon habang buhay pa. Ilang araw siyang sumisigaw ng tulong. Ilang araw siyang nagmamakaawa. Ngunit walang dumadating. Hanggang sa tuluyan siyang namatay sa kadiliman. Sa huling pahina ng kwaderno ay may nakasulat. Kung may nakakita nito, huwag ninyo lapitan ang balon. May kasama ko na nasa ilalim. At bawat taon, dumarami kami. Biglang nanginig ang mga pahina. Parang may hangin na umihip mula sa loob mismo ng kwaderno. At saka may lumitaw na bagong sulat. Unti-unti nitong nabuo sa harap ng kanyang mga mata. Huli ka na, Carlo. Napapitaw siya sa kwaderno. Kasabay noon ay may malakas na kalabog mula sa loob ng balon. Boom! Niyanig ang lupa. Nagbitak ang paligid at mula sa kailaliman ay dahan-dahan umangat ang isang maitim na anyo. Hindi ito tao. Hindi rin ito hayop. Isa itong malaking anino na binubuo ng dose-dosenang mga kamay at mukha na tila nakulong sa loob nito. Naririnig niya ang dahan-daang bulong, mga iyak, mga sigaw, at mga pagsusumamo. Sa gitna lang nila lang ay nakita niya ang maputlang mukha ni Rosalie. Nakatitig ito sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita. Palayain mo kami. Biglang namatay ang flashlight ni Carlo. Nilamon siya ng kadiliman. At sa dilim, may humawak sa kanyang balikat. Nanigas si Carlo. Sa gitna ng kadiliman, malinaw niyang naramdaman ang malamig na kamay na nakapatong sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang napalingon. At doon niya nakita si Rosalie. Nakatayo sa kanyang likuran.
Hindi na ito katulad ng dati niyang nakita. Ang mukha nito ay puno ng sugat at putik. Ang mga mata nito ay tila walang katapusang kadiliman. Ngunit sa unang pagkakataon, may luha itong tumadaloy sa pisngi. "Tulungan mo kami," bulong nito. Biglang sumindi muli ang flashlight. Sa isang gisap mata, wala na si Rosalie. Ngunit may nakita si Carlo sa lupa. Isang lumang kahon ng bakal. Nakalagay rito ang mga litrato, punit-punit na dokumento, at isang lumang pahayagan. Mabilis niya itong binasa, at doon niya nalaman ang buong katotohanan. Ang mga lalaking pumatay kay Rosalie ay hindi kailanman naparusahan. Naging makapangyarihan pa ang ilan sa kanila sa baryo. Dahil sa galit at paghihirap, isinumpa ni Rosalie ang balon bago siya mamatay. Simula noon, ang sino mang lalapit sa balon ay unti-unting hinihila ng sumpa. Hindi lamang si Rosalie ang nakulong doon, pati ang mga kaluluwang naging biktima pagkatapos niya. Biglang umalingaw ang napakalakas na sigaw mula sa loob ng balon. Nagsimulang nanginig ang lupa. Nagbitak ang mga bato sa paligid at isa-isang lumitaw ang anino ng mga taong nawawala sa loob ng maraming taon. Kasama sila Mark, Eric at Jason. Nakatayo sila sa paligid ng balon. Nakatingin kay Carlo. Ngunit hindi na sila mukhang tao. Mapuputla, maitim ang mga mata at sabay-sabay nilang sinabi, "Sumama ka sa amin." Biglang nabasag ang natitirang lakas ng loob ni Carlo. Tumakbo siya. Pinakamabilis na takbo ang kanyang ginawa sa kanyang buhay. Hindi siya lumingon. Hindi siya huminto. Tanging ang sigaw ng mga kaluluwa ang naririnig niya sa likuran. Habang papalapit siya sa dulo ng kagubatan, nakita niya ang mga ilaw ng baryo. Malapit na siyang makaligtas. Ngunit bago siya makalabas, may narinig siyang isang bulong sa kanyang tenga. Napakalapit. Parang nasa mismong likuran niya. Hindi ka paligtas. Biglang may humawak sa kanyang paa at bumaksak siya sa lupa.